mag-start talaga ng gawain natin dito. December 13 po, Pastor. December 13 po, Pastor. Yung Hindi, yung pinapractice niya, pero yung first Original. na October. kasi dito is October. Kaya nga sabi ko kay Pastor Sam, ibalik niyo doon sa tunay na araw na nag-start ang gawain natin sa Mateo. Yung pa lang tayo sa unang bahay. Alala mo yun. So, yun yung... Pero mag-meeting pa naman kayo. Para nung na-credit talaga natin yung talagang pinanggalingan natin. Amen. Amen. Mabigyan naman natin ng... kumbaga yung history kasi napakahalaga niyan eh. Yung simula ng gawain natin sa puso ni Ate Tintin na nagdala dito sa damo ito. Kaya ang salita ng Panginoon ay matagumpay na naidadaos natin ngayon. At isang araw pa kami nag-uusap ni Pastor Sam patungkol sa fellowship kasi sa Christian, tayo kasi sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos na sinasabi niya na magpasakop tayo sa gobyerno. So may protocol kasi ang gobyerno natin regarding sa mga fellowship. At sana wag tayong pasyalan, kasi pag pinasyalan tayo talagang maku-question eh. At anyway, minsan ay papasok din sa aking pagtatanong na alin ba dapat kong sundin ang order ng tao o ang order ng Diyos? Kasi dalawa yan eh. Ngayon, mas makapangyarihan kasi ang gobyerno ng Diyos sa gobyerno ng tao. Bakit? Kasi ang gobyerno ng Diyos ang nagbigay ng kapangyarihan sa tao para magkaroon ng gobyerno. Yun ang totoo nun. Kaya lamang, meron kasi mga kaparaanan para wag natin ma-violate ang gobyerno ng tao. So, hinihingi lang naman nila ng social distancing. Pwede naman natin ibigay yun. At naniniwala naman akong negative naman tayong lahat. Amen. Amen. Kasi mas makapangyarihan ang Espiritu ng Diyos na sumasa atin kaysa sa virus na nasa sanlibutan ito. Amen. Amen. So, ito yung inyong team. Medyo pagka tinignan kasi natin talagang kumbaga yung simulay ng ating pananampalataya. The importance of fellowship. Totoo naman talaga na maintindihan natin kung ano ba ang tinatawag nating importansya ng fellowship. Not only the importance of the fellowship but the benefits of the fellowship. Kasi mahalaga yun eh. Dapat nating maintindihan yan. So sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25, mag-start lang ako ng 24. Para mas lalo natin makita yung sabi niya dito sa 24, at sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti at huwag kaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ng loob ng isa't isa. Ito yung tinatawag nating esensya o essence ng fellowship. Pero, ang dapat nating maintindihan dito, ang fellowship kasi ay commandments ng ating Panginoon. Ibig sabihin ito ay inutos niya na huwag kaligtain o huwag itigil. O yung pagka sinabi kasing kaligtain eh, kumbaga parang pinalampas mo. Sa loob ng isang linggo, marami kasi tayo mga activities sa buhay. Tingnan nyo Bakit kaya ang mga mayayaman, meron silang gold meeting? Yung mga mayayaman po, may mga gold meeting yan. At kahit na mahal yung sport na yon,
Pero kailangan nilang magtagpo, magkita-kita ng kanilang mga partner sa business para maglaro ng golf. Ang totoo po nun, ang kanilang pinag-uusapan na mahalaga after golfing, business. Kaya dumadalo sila sa mga ganyang mga bagay kasi hindi lamang yung pagpalo o hindi yung kanilang pag-uusap patungkol sa kanilang negosyo. Ibig sabihin, minsan kasi ang negosyo hindi puro long table lang yan. Mas marami nga pong nadidesisyonan na malalaking mga kitaan sa negosyo during sport time. Kaya sila, mas enjoy sila doon, nagmi-meeting na pumapalo pa, kumbaga naglalaro. Kung sa kanila nagiging regular meeting ito, hindi ba mas mahalagang maintindihan ng Kristiyano na ito'y regular meeting ng mga anak ng Diyos? Amen. Amen. Kung sila ay nagtatagpo, nag-uusap during golf meeting para sa kanilang negosyo at kumita sa kanilang pangkabuhayan, yun ay usaping benepisyo. Tayo mga Kristiyano, meron din tayong natatanggap na benepisyo, not only material, kundi spiritual din. At marami hindi nakakaunawa na mas malaki ang bagay ng spiritual kaysa sa bagay ng material. Yun ang dapat na makita. Napakahalaga nun. During sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo, very active si Jesus Christ sa fellowship. Why? Kasi nagpe-fellowship siya not only once a week, kundi every day in his life, lumalabas siya to gather people. Lumalabas siya para tagpuin ng mga tao kasi merong malaking benepisyong na ibibigay sa mga tao at yun din ang dahilan kung bakit ang mga tao sumusunod kay Jesus Christ kahit saan siya magpunta. Bakit? Because of the benefits. Merong benepisyo yun eh. Kaya, ang fellowship ay napaka-importante. Amen. 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 Minsan sabi natin, ayaw pumunta sa church. Bakit? Masakit ang katawan ko. Alam mo ba, maganda pumunta ng fellowship na may sakit ka? Bakit? Kasi merong divine healing dito. Amen. 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 Meron kasing pagkilos ng Panginoon eh. Kaya iba. Kaya, maalala nyo, nung panahon ni Jesus Christ, bakit kaya karamihan ang dinadala sa kanyang fellowship, may mga sakit? Why? Kasi doon gumagawa ng himala ang ating Panginoon. Amen. Amen. Noong mga panahon na yon, dumarating kay Jesus Christ, yung mga taong wala makain. Di ba ilang beses nagpakain si Jesus Christ ng mga taong walang dalang pagkain? Kaya minsan tayo, walang bigas. Trabaho muna. No. Unahin natin ang Diyos. At ang lahat, kasi tingnan po nyo, kapag wala kang bigas, pag wala kang pera, ikaw ang nagpupursige para makita yon. Amen. Kailangan mong kumayod. Ang salitang Tagalog dyan, kailangan mong kumahig bago tumuka. Oh, mahirap yun. Bakit? Eh, buti kung isang kahig mo, isang tuka. Paano kung 10 kahig ka na, wala ka pang matuka? Diba? Bakit? Kasi akala mo, ikaw ang sa kalakasan mo, magagawa mo lahat ng bagay na gusto mo. No! Lagi nating isipin na lahat ng bagay na tinatamasa natin, galing yan sa Diyos. Amen. Biyaya yan ng ating Panginoon. Kaya kung gusto mo ng blessing, kaya minsan yung ibang tao, tingnan nyo, katrabaho, 1 buwan. Maganda naman ang sweldo. Pero bakit pagkatapos tanggapin ang sweldo, hindi inaabot ng 1 linggo, wala na naman sweldo? Oh, ang hirap no. Mas na naman. Diba? Oh, kakayod ka ulit. Gayong nung panahon ni Jesus Christ, yung mga tao walang makain, sumasama sa Kanya. At doon ipinapakita ni Jesus Christ, even the bread and the fish, pwede mag-multiply. Pansinin po niyo yung bagay na yon. Paano nangyari
na yung 4,000 na tao, mapakain mo lang sa ilang pirasong isda at tinapay. Hanggang ngayon po, hindi may paliwanag ng siyensya yan. Kung paano nagkasya yung konting tinapay at konting isda para pakainin yung libu-libu tao. Sa Bible, pag sinabing 4,000 or 7,000, lalaki lang yun. Ang bilang kasi ng Diyos palagi sa mag-asawa, 1 lang yan. Tayo pag bumilang, 2 yan. Ibig sabihin, kung binilang ng lalaki na 4,000, Times 2. sa bilang natin, 8,000 yan. Amen. Amen, amen. Dami na. Eh meron pang chikiting na kasama. Hindi naman binibilang ng Panginoon yung mga bata. So paano napakain ng Panginoon yung libo-libo na yon sa ilang pirasong tinapay at isda lang? Ang tawag natin dyan is a miracle. Amen. Now, kung naniniwala ka sa himala, ang Diyos ba gumagawa pa rin ng himala ngayon? Yes! Yes, yes. Ang Diyos ba pwedeng gumawa ng himala sa bulsa mo? Yes Amen. naman. Ang Diyos ba pwedeng gumawa ng himala sa bangko? Kahit na yung pera mo sa bangko, last money? Yes naman. Bakit? Kasi minsan may mga bagay tayo hindi naiintindihan. Ako po, sa aking paglilingkod sa Diyos, marami akong mga tanggap sa kontrata ko na hindi ko plinano. Kasi ako, nangungontrata ako eh. Bakit? Kahit po ako ang head pastor nyo, may mga sideline kasi akong trabaho. Halimbawa, tulad ng landscaping, yung pagtatayo ng mga bahay, tile setting, halos lahat pinapasok ko kasi eh. Minsan marami ako mga plano na kinakausap ng mga tao. Minsan yung plano ko, hindi nangyayari yun. Pero ang dami kong project na natanggap, hindi ako nagplano. Ang Diyos ang nagbibigay. Amen, amen. Minsan pagka yung pinaplano ko, pumapalpak eh. Oo. Pero pagka inuna mo ang Diyos ang nagpro-provide ng lahat ng bagay. Amen, amen. Bakit kaya? Ito yung pag-uusapan natin. Why is Christian fellowship so important? Bakit po? Ang pagtitipon ng mga Kristiyano ay lubhang mahalaga. Hindi lang sa atin, kundi sa ating Panginoon. Sabi niya, fellowship is an important part of our faith and obedience to God. Ipinapakita nito na ang pagtitipon natin ay pagpapakita ng ating pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Bakit? Kasi sinabi niya, huwag niyong kalimutan ang pagtitipon. Therefore, ang pagsunod sa pagtitipon, pagsunod dito sa Diyos. At ang pagsunod sa Panginoon, may kalakip ito laging pagpapala ng Panginoon. Amen. Amen. Merong blessing pag umattend ka ng... Anyway, ang fellowship natin, minsan 2 hours, matagal na yan eh. Ang pagsamba kasi sa Diyos at ang fellowship minsan magkaiba. Bakit? Pwede kang sumamba na nag-iisa ka, pero hindi ka pwede mag-fellowship na nag-iisa ka. Amen, amen. Hello? Amen. Pwede ka mag-pray na nag-iisa ka, pero hindi mo pwedeng sabihin na mag-fellowship ka nag-iisa. No. So, ibig sabihin, kung ako ay mananalangin, kahit nag-iisa ako, pwede lang. Kung ako ay sasamba, kahit nag-iisa ako, pwede lang. Kung ako ay aawit, kahit nag-iisa ako, pwede lang. Kung ako ay magmimisyon, kahit nag-iisa ako, pwede lang. Amen. Pero para makipag-fellowship ako, kailangan meron akong kasama. Kaya ang fellowship, importante ito. Sabi nga, fellowship makes us stronger. Minsan tayo pag naghihina, meron kang kailangan. Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 26,
kung meron po kayong Bible, samahan niyo po ako. Pwede po makisuyo, pwede pong pakibasa. 1 Corinthians. 1 Corinthians Chapter 14, verse 26. 14:26. Pakinggan po nyo. 14:26. Kasi naka-face mask ako. Pag susuot ko yung aking salamin, Sige, tayo pag ka na lang. huminga ako, lumalabo. Ito po, 1 Corinthians chapter 14 verse 26. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng iyan, mga kapatid? Sa inyong pagtitipon, may awit, may magtuturo, may magpapahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita sa iba't ibang wika, at mayroon namang magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat na iyan sa ikauunlad ng iglesia. Yun. Amen. Sa ikauunlad ng iglesia. Sa bawat isa sa atin, kailangan umunlad. Paano mo matatamo yun? Fellowship. Amen. Maraming bagay tayong dapat pag-usapan sa fellowship. Pwede daw bang magkasundo ang dalawang tao sa isang bagay na kanilang gagawin nang hindi muna sila mag-uusap? Pwede. Hindi pwede. Bakit? Halimbawa, sasabihin ko kay Pastor Sam, Sam, sama ka sa akin. Saan tayo pupunta, Pastor? Balas, sama ka lang sa akin. Aba, pagka siya sumama, na hindi niya alam kung saan kami pupunta, magkakaroon siya ng problema. Bakit? Kasi hindi naman niya alam kung ano iniisip ko. At anong gagawin namin doon sa lugar na yon nang walang detalye na pinag-uusapan? So, napakahalaga ng agenda. So, agenda, nabubuo yan during meeting. Ang tawag mo din si fellowship. Amen. Hindi niya alam, lolokohin ko na pala siya. Ang pinakamahirap na bagay, gumawa tayo ng isang bagay na walang benepisyo sa atin. Ang tawag natin doon ay sinayang mo ang panahon mo, sinayang mo ang araw mo, sinayang mo ang lakas mo. Sana naging produktibo ka. Ang daming tao kasi kultura na kasi ng Pilipino ito. Minsan, isipin mo rin, ano kayang benepisyo ang pwedeng ibigay ng tambayan ni Juan? Mga tambay. Pero enjoy naman sila doon. Yung maghapon sa kanto, yung pinag-uusapan, pinagkukwentuhan. Nung 1 taon pa yun, hanggang ngayon pinag-uusapan. Pero masaya sila doon. Yung saya nila, hanggang doon lang ulit yun. Pero kung tatanungin mo kung anong benepisyo na natamo, wala. Bakit? Kasi sayang. Parang kami nung araw na hindi pa ako pastor. May mga panahon kasi na nahihinto sa pag-aaral. So wala kami ginawa nung araw kung hindi hanap lang ng kakwentuhan. Lakad dito, lakad doon, lakad dito. Sabi nga namin, kung may dalang simyento lang yung aming paan, simyento na namin yung buong highway. Kaya ang problema, walang dalang simyento So hindi naging produktibo. So marami nasasayang. Kaya nga sa buhay ng tao, laging binibigyan ng pag-aaral yung bagay na nagagawa sa bawat araw. Ano ba ang kumbaga yung naging resulta ng ginawa ko, hindi kaya nasayang? Minsan ito sa mga kabataan, reading the Bible is the best. Amen. Mahalaga yun Prayer is the best. Amen. Hindi ako against sa ML. Hindi ako against yan Pero, may limit. Pero kung ubusin mo ang buong oras mo diyan, talo ka, panalo sa ML. Bakit? Kumikita siya, ikaw hindi. Ngayon, kung yan ay magiging produktibo at kikita sa'yo, go! Pero kung hindi ka naman kikita at wala namang pakinabang, maubos ka pa dyan. Kagabi pala yon, nag-open ako ng Facebook, napunta ako kay Rapi Tulfo. Bagong pamilya, nawasak because of ML. Sabi niya, saan ba kayo
nagkakilala kasi yung kabit at saka yung kumabit. Saan ba kayo nagkakilala? Sa ML, sabi niya. O, hindi pagkatapos na maglaro, nagkita kami, sabi niya, ayun, nawasak ang pamilya. Bakit? Kasi naging ano tawag niya ng Pastor Sam? Kumbaga, magka-duo, magka-squad, ganun. Ay, nag-uusap. Squad. Opo. Sa, Pwede rin duo. why not fellowship ang gawin natin? Diba? For example, Bible study. Bakit hindi sana yun ang mabuo? Squad Bible study. Why not prayer meeting? Diba? Why not sharing? Amen. 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 Oh, mga kabataan, di ba? Kesa ubusin natin, bakit hindi tayo maghanap ng squad natin ko? Squad yung term niya. Para saan? Fellowship. May pakinabang ba yan? Meron. Malaking bagay. Amen. Sa Amen. pinalalakas mo, lumalakas ka. Sa mga panahon na yun, lumalakas tayo. Fellowship provides encouragement. Nangihina ka eh. So, kailangan merong mag-encourage sa iyo. Amen. Kaya sabi doon sa Hebrews chapter 10:25 nagpapalakas ito. So, doon sa mananghina, pinalalakas siya. Fellowship remind us we're one body. Ibig sabihin, bahagi ako, party ka. Ang ibig sabihin nun, kulang ako kung wala ka. Romans chapter 12, verse 4 to 8. Pakibasa ulit. Roma 12. Tapos ang gawa. 12:8. Beginning verse 4. Roman 12 verse 12 beginning verse 4. 12 verse 4. 4 to 8. Sige, yung mauna. 12, 4 to 8. Romans chapter 4 verse 12, chapter 12 verse 4 to 8. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Verse 5, gayon din naman tayo ay marami, ngunit nabubuo sa isang katawan ni Kristo at isa't isa ay bahagi ng iba. Verse 6, yabang mayroon tayong mga kalooban na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang magkaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang pagkakaloob sa atin, ipahayag na natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Verse 7, kung maglilingkod tayo, magtuturo ang tumanggap ng kalooban na pagtuturo. Verse 8, at mangangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy may mag-aabuloy ng buong kaya. Kung mamumuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin itong buong galak. Amen. as one body. Kasi one body, pero many parts. Amen. So, ibig sabihin, hindi pwedeng sabihin ng mata na hindi ko kailangan ng tenga. Hindi pwedeng sabihin ng kamay na hindi ko kailangan ng paa. Diba? Kaya nga po, may mga nakikita tayong tao, walang kamay. Kailangan niyang magsulat. Anong gagamitin niya? Yung kanyang paa. Sayang, bakit? Kasi parehong regalo ng Diyos ang kamay at paa. Kaya pag nawalan ka ng kamay, ang mangyayari, gagamitin mo ang paa. Meron ako nakita, walang kamay, walang paa, ang ginamit niya pang sulat, bibig niya. Salamat sa Panginoon, may bibig pa siya. Amen, amen. Amen. Oh. Ang iba, walang mata, merong paa. Kaya anong ginagamit nila? Paa para lumakad. Pero anong ginagamit para makarating doon sa gusto niyang puntahan? Yung tenga, nakikiramdam, nangangapa. Ang hirap po niyan. Pero pinapakita na bawat isa kasi sa atin, hindi kailangan magsulo ka dahil meron kang kasama. Amen. Amen. Bakit mo pipilitin kasi na gawin lahat ang isang bagay na solo mo lang? Halimbawa, wala kamay, wala kang paa,
Wala kang mata, may bibig ka. Bibig na lang ba ang kikilos? Gayong kapwa kasama yan. Kaya nga, meron tagapangaral. Mangaral. Meron magpropropesiya. Meron pamunuan. Meron sumusunod. Pero, iisang katawan yan. Sa ibang sektor kasi, sa ibang church, wala daw dapat leader. No! Sa katawan man ng tao, may leader eh. Naniniwala ba kayo doon? Amen. O, sino yung dalawang nag-aaway sa leadership sa buhay ng tao? Heart at Brain. oh. Nag-aaway ang dalawa na yan. Pero kung tutuusin natin, parang may function silang maayos. Maring sasabihin ng utak, "Hoy, mas mataas ako sa iyo." Alam niyo, ang leadership, hindi lang pataasan yan. Sa Christian life o sa Christian leadership, palagi namin tinuturo na kung gusto mong umangat, magsimula ka sa baba. Why? The way you up is the way you down. Kaya lahat ng nasa taas, galing sa baba, at lahat ng nasa taas, bababa at bababa yan. Kaya itong puso, kung nasa baba man siya at nasa taas ang utak, hindi po pwedeng utak lang lagi ang nasusunod niya. Amen. Bakit? Nagbibigayan din yung dalawa na yan. Pero kahit na ano maisip nitong gawin, kung ayaw ng kamay na sumulat, wala rin magagawa si utak. Bakit? Kasi iisang katawan lang sila. Function talaga. Sabi ng utak, lakad. Sabi ng paa, ayaw. Madadala ba niya yung sarili niya dun sa destinasyon niya without his feet? Hindi, ayaw eh. Ano magagawa? Kapangit kaya tingnan ng taong kakain na hindi gagamitin ang kamay. Bakit? Hindi ka naman aso para kumain sa pipitin. Kaya laging isipin ng katawan na ang kamay, meron siyang bahaging mahalaga. Bawat isa. Amen. Dumakma ka ng pagkain. Ayaw naman ibukan ng bibig ang kanyang bibig para isubo yung pagkain. May magagawa pa si kamay. Masarap, sabi ng kamay. Ayaw ng bibig. Wala magagawa. Ay, pinasok mo. Ayaw naman ang ipin na nguyain. Ay, paano lulun ka ng lulun? Mamamatay ka. Nabilaukan mo. Kaya mismo, itong ating katawan, iisa lang ito, one body, but many parts. Ang Amen. church, iisa lang yan, pero maraming bahagya. Pare-pareho tayo nagkakailangan sa, we need each other. Amen, amen. Amen, amen. Kung wala ako, wala akong magagawa. No. Kung wala din ako, wala ka din magagawa. Amen, amen. Give and take. Kaya kung meron ako, meron ka, meron tayong lahat, importante tayo sa isang. Amen, amen, amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi nga, fellowship help us to grow and helping one another. Yung paglago, mahalaga ito sa buhay ng Kristiyano. Speaking wisdom and knowledge. Marami kasi mga kapatid na nagmamalaki na kung hindi sa akin, hindi lalago yan. No? Sabi ni Apollos at ni Pablo. Si Pablo nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Subalit ang Diyos ang nagpapalaki nito. Amen. Amen. Amen, amen. Maaaring ikaw ang gumawa ng lahat ng bagay, pero lahat ng bagay ang nagpapala at ang nagbe-bless ang Diyos. Yes. Kaya napakahalaga na maintindihan natin mga kapatid na napaka-importante ng fellowship sa buhay-buhay natin. Importante yan. Sabi niya, when you commit to embrace fellowship with God's people, pag daw ang buhay mo ay
ikinumit mo na para ikaw ay makipagkita, makipagtagpo sa ganitong gawain na mga kasama mo ay mga anak ng Diyos. Kasi dapat po ang fellowship natin sa mga anak ng Diyos. Huwag tayo makikipellowship sa mga anak ng Diablo. Bakit? Kasi ang trabaho ng kasalanan at ang trabaho ng kabutihan ay Kabutihan. Amen, amen. Sabi niya ron, you demonstrate a sincere love of Jesus Christ. Unang-una daw po, ipinapakita mo ang pagmamahal ni Kristo kapag ka meron tayong ganitong fellowship. Bakit? Kasi ang source ng love, yung kinanta nila kanina. For God so loved the world. So the reason, ang dahilan, kung bakit tayo may fellowship, because of the heart of Jesus. Amen. Love, pag-ibig yan. 1 John chapter 4, verse 19 and 20. Pakibasa. 4:19 to 20. 1 John chapter 4, 19 to 20. Unang 1. 4:19 to 20. 1 John chapter 1 John chapter 4, 1 John chapter 4 verse 19 to 20. Verse 19, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Verse 20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Yun po ang katotohanan talaga. Bago mo sabihin, mahal mo ang Diyos, ang una mo munang mamahalin kapwa mo. Amen. Amen. Amen, amen. Mahal ko ang Lord, yung kapwa mo. Kaya nga sabi niya, kung yung kapwa mo lagi mo kasama, hindi mo mamahal eh. Kaya parang ang logic dito ng ating Panginoon, nung sinabi ng Panginoon, sino ba ang kapwa-tao mo? Doon sa tinatawag natin the Good Samaritan. Sino ba kapwa-tao mo? Ano ba istorya ng Good Samaritan? Meron isang tao na na-hold up sa paraphrase po natin. Pagkatapos niya ma-hold up, napugbog siya, meron pong taong dadaan. Ano yung dadaan na tao? Religious na tao. Pero instead na tulungan niya yung tao, lumayo siya, sa kabila siya dumaan, at nilampasan niya. Sino pa dapat ang magpakita ng pagmamahal doon sa nangangailangan? Hindi ba dapat yung mga taong nagsasabing meron siyang relihiyon? Pero bakit sa panahon natin ngayon, ang magkakaaway, mga religion? Bakit ko nasabi? Kunin mo si Eli Soriano, saka kunin mo si Eduardo Manalo. Ilagay mo sa isang kwarto, hindi magkakasundo yan. Bakit? Mortal, magkaaway yan eh. Diba? Tanong, pareho ba silang may Diyos? Pareho. Isingit mo pa ang Sabadista at Jehovah, ala na, magdulo na ang mundo. Nag-aaway na yan. Alam mo kung ano kanilang pinag-aawayan? Ito. Ba't sila nag-aaway? Kasi sinasabi ni Sasha lang ang tama, sinasabi ni Sasha din ang tama. Lahat sila may tama sa Panginoon. Bakit? Kasi yan nga ang order sa atin ng Lord, magmahal lang kaaway eh. Amen. Kaya yung religious people, nilampasan niya. Sumunod yung Levite, ganun din, nilampasan din niya. Sumunod yung taga-ibang bayan, yung Samaritan, kasi hindi sila magkasundo niyan eh. Ang Jew at Samaritan, half-brother yan eh. Pag sinabi kasi natin half-brother, totoo kaya yung half-brother hindi nagkakasundo? Hindi naman lahat.
Pero kadalasan na nagiging problema natin sa panahon natin ngayon, yung half-brother mo. Kadalasan. Especially pag ang pinag-uusapan, mana, nagkalaban niya. Oo. Kaya nga sa court, karamihan ng kaso ng mana ng magkapatid sa una at pangalawa. Sa ibang salita, yung legal at illegal. Pareho yan. Sa batas ng Diyos po, pareho na. Sa batas ng tao, equally divided na yan. Kaya nga nung tinanong si Jesus Christ na isang tao mayaman, Panginoon, sabihin mo sa kapatid ko na mag-share kami sa mana. Sabi ni Jesus Christ, hindi ako naparito para umatol patungkol sa kayamanan. Even Jesus Christ hindi nakailam patungkol sa bagay. Bakit? Kasi pinagmumulan niya ng kasakiman. Kung talagang mahal mo yung kapatid mo, alam mo yung para sa kanya, then ibigay mo para sa kanya. Amen, Huwag amen. mong solohin, huwag mong kunin ang hindi sa iyo. Ganun lang kasi hindi. Amen, amen. Walang away na magaganap. Walang away. Para isang kapatid natin, 6 sila magkakapatid, meron silang 2 hektarya. Sabi nung 5 mga magkakapatid, si kuya wag na natin pamanahin. Bakit? Matandang binata naman siya, pag namatay siya, wala din tagapagmana. Abay, kahit na pa matandang binata yan, ba't hindi mo pamamanahin yan, kapatid nyo pa rin yan. Kaya sabi ko nun sa matandang binata, kunin mo yung mana mo. Ibigay mo kung saan mo gusto, bakit karapatan mo yun? Alam mo kung kanino mo ibibigay na mas maganda, ibigay mo para sa gawain sa Diyos. Amen. Kaya sabi niya, oo nga pastor, mas maganda yun, mas marami akong matutulungan. That's right, the best yun. Pero ang tao kasi kahit na matanda na yan, hindi mo masasabing hindi pa magkakapamilya yan, pwede nga. Meron nga 60, 70, nag-aasawa mo. Siya naman, wala pa 60. Pwede pa. Pwede pa. So, napakahalaga ng bagay na yan. So, you demonstrate a sincere love of Jesus Christ. Sa Romans chapter 12, verse 9 to 16, pakibasa ulit. Romans chapter 12, 9 to 16. Roma 12, 9 to 16. Romans, tabi ng Acts. Chapter 9, 12 to 16. Sige tayo ano. Ayon sa Roman 9, chapter 9, verse 12 to 16. Romans 12, chapter 9 to 16. 9 to 16. 9, 12, 9. Ay, 12 pala. Sige, hanapin mo yung 12. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Katuklaman ninyo ang masama at pagkakaibigan ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagaan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalagan nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayo maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa mga kailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Dalangin ninyo sila at huwag sumpahin. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magmamayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyo ipalagay na kayo'y napaka-bruno. Yun ang essence ng fellowship with heart of Jesus. Kasi, kumpleto na yan. Hindi na no more explain. Talagang
Wala ka nang hanapin. Kapag ang isang Kristiyano meron ng puso na yan, ang fellowship natin, meron siyang harmony. Amen. So, ang daming fellowship, pagkakaaway. Daming fellowship, di nagkakasunod. Kaya nga sa Church ng Roman Catholic, merong isang magandang gawain dun eh. Alam niyo kung ano yun? Yung peace be with you. Alam niyo, napakaganda nun. Kaya lang, pag ikot kaaway, ayaw naman i-peace. Peace be with you. Lahat peace. Kaya lang, nagiging kwan na lang eh. Di ba? Ang sabi ng pare, peace be with you. Pag wala nang peace yun. Bakit? Pakinggan niyo sila. Iikot lang yun. Ganun din. Ano ba sabi ng pare? Peace. Sabihin mo peace. Sabihin mo peace. Peace. Sabihin mo sa katabi mo, peace be with you. Peace be with you. Yun nga ang tama, hindi yung Pumipito na lang yung kaaway ko pala nasa likod. Ayaw naman niya. Tama po ba, Nay? Nakakatolik pastor. Oo, kita mo. Bakit? Nanggaling ako dun eh. Kaya alam mo. Ang sabi, please be with you. Amen. Amen. Kaya yung binasa mo kapatid, kumpleto na yun. Kaya yung tunay na fellowship, ano dapat natin gawin? Huwag kaligtaan. So kahit na may bagyo pa, kahit na ano pa yan, yung fellowship mahalaga yan. Amen. 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 Alam niyo ang tunay na fellowship, hindi sa katedral. Nag-start ang fellowship, household. Kaya naniniwala ako, kung merong new normal sa papasok na taon, ito yung house fellowship. Amen. Bakit? Bawal na ang mass gathering. So kung bawal na mass gathering, wala nang katedral. Bakit? Ang pangit ng katedral na butal-butal o butas-butas. Bakit? Kasi may social distancing. Kanina po, nakikinig ako kanina sa Tops Radio. 900 private schools ang nagsara Naku. dahil sa pandemya. At maraming churches ang nagsara. Marami pa. Sabi nga ni Satan nagtagumpay daw siya. Why? Napasara niya ang mga simbahan. Bakit? Kasi ang order ng Diyos, huwag kaligtaan, kaya pinasara ang simbahan. Ang totoo, hindi nagtagumpay si Satan. Bakit? Kung naisara man niya ang pinto ng simbahan, ang puso't pananampalataya ng mga Kristiyano, hindi niya naisara. Amen. Bakit? Kasi tayong tunay na mga Kristiyano, kahit sa silong tayo ng mangga, tuloy ang fellowship. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Diba Praise the hindi Lord. kaya? Tayo kahit saan pwedeng mag-fellowship. Amen. Amen. Kung wala nang mangga, kahit nasa silong ng talong at kamatis, mag-fellowship tayo. Mga giant giant talong. Basta tuloy ang Fellowship. Amen. Amen. Praise the Kasi Lord. napakalaking benepisyo nito para sa atin. Hallelujah. Salamat po at magandang umaga sa inyo. Amen. Hallelujah. Praise